Ito po ay po ng paghahayag at pangangaral ng salita ng Diyos buhat po rito sa banal na kasulatan sa Biblia. At ngayon po ay huling paksa na natin doon po sa apat na pananaw ni Apostol Pablo sa kanyang ministry, yung kanyang pagtingin o yung kanyang saloobin o pag-uugali sa ministry, sa paglilingkod niya kay Kristo. At yun nga po yung topic natin na ilang linggo rin natin pinag-aralan, yung tungkol po kay Pablo na binago upang matapat na maglingkod. Pero bago po yun, tayo po muli ay makakarinig ng tanging bilang mula sa aking anak kay Sarah. Paglakpakan natin ang Panginoon. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know that His face is the answer. I see Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. And every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just Wanna speak the name of Jesus over every all anxiety. To every soul affected by depressions, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. It's healing. Your name is light. Your name is stronger. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Make every stronghold shine through the shadows. Burn like a fire. shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power.
Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Bye. Purihin ang Panginoon sa napakagandang tanging bilang at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat siya po'y nabibigyan po natin ng kapurihan at siya po'y napapasalamatan natin at naluluwalhati sa pamamagitan po ng awitin. At sa huling bahagi po nung ating pong pagtalakay tungkol po sa pananaw ni Apostol Pablo, ang pang-apat po ay yung pag-uugali niya, no, na magsakripisyo sa kanyang sariling buhay. No, alam po ninyo ang ikaapat na ito na sa loobin at ugali ni Pablo sa pagiging lingkod ay yung inihayag po sa Gawa 20. Ito ay ang nag-iisang pag-iisip at debosyon sa kanyang tungkulin bilang apostol, no? Kahit na ang Espiritu Santo na ay nagpauna na sa kanya, napaalalahanan siya at nagpahayag sa kanya na siya ay mapapaharap sa mga hindi pa dumarating sa kanya ng mga matitinding pag-uusig mula sa Jerusalem. Ang katapatan ni Apostol Pablo, no, ay naroroon pa rin, nagampanan niya ang kanyang tungkulin kay Kristo. Yan ang pumipilit at nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Gaya nga po ng nakasaad sa Gawa 20, talata pong 22 hanggang pong 23, sinulat po ni Lucas, sabi po roon, "Ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem." Pahayag po ni Apostol Pablo. "At hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko." So kita po ninyo mga kababayan, no, ganyan po ang pananaw ni Apostol Pablo. Nahahanda siyang magsakripisyo nang ihandog niya ang kanyang sariling buhay. At siya po ay nagtumulak pa rin, nagpumilit na magpatuloy na gampanan ang kanyang tungkulin. No? Siya ay nagpatuloy at ang sabi nga po ng banal na kasulatan ay bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem. No, yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Ang gaya ni Apostol Pablo o ang gaya ng mga tapat na mga lingkod ni Kristo, ang kanila pong saloobin, ang kanilang pagpapasya sa ministeryo ay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. No, at kaya pakinggan po ninyo mga kapatid ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga kapatiran dito po sa Roma. Bago siya pumunta sa Jerusalem, ang sabi po dito mga kababayan, babasahin ko po sa inyo sa Roma Kapitulo 15, ang talata po ay 30 hanggang 31. Ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. "Kaya nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig na bigay ng banal na Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin sa Diyos para sa akin. Ipanalangin ninyo na maligtas ako sa mga di mananampalataya sa Judea at malugod na tanggapin ng mga pinabanal ng Diyos sa Jerusalem ang dala kong tulong para sa kanila. Sa ganoon, masaya akong darating diyan sa inyo kung loloobin ng Diyos na makakapagpahinga sa piling ninyo. Patnubayan nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen." Yan po, kita po ninyo, sa Apostol Pablo ay humingi ng tulong
na ipanalangin siya na para siya'y maligtas sa mga di mananampalataya sa Judea. Na mga kababayan niya, kapwa niya Hudyo, o marahil ay kapwa niya dating mga Pariseyo, pero marami doon na hindi pa rin sumasampalataya kay Kristo. At panalangin din niya na humingi siya ng tulong na malugod na tanggapin ng mga pinabanal ng Diyos sa Jerusalem ang dala kong tulong para sa kanila. So may dala rin po siyang mga kaloob o tulong dahil nga po dumating ang matinding kahirapan o matinding taggutom sa Jerusalem at pati po ang mga pinabanal doon ng Diyos, no, yung mga sumampalataya na ay tinamaan din po ng kagipitan at kahirapan. Subalit ang tugon ni Pablo sa kanyang mahirap na sitwasyon ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagsasakripisyo at sa loobin sa ministeryo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang matupad ang kanyang misyon bilang apostol. Ang sabi niya sa Gawa 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoon Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Tungkol sa biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Yan po lamang ang talagang kanyang layunin. Yung maipangaral, maipahayag ang biyaya ng Diyos. Yung grasya po ng ating Panginoon. Kaya po sa Tagalog ay sa English ang sabi nga po but my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about God's wonderful kindness and love. Sa NIV sabi, the task of testifying to the good news of God's grace. Yun lang po yung kanyang task na tungkulin na iniatang sa kanya ng Panginoon, yung the task of testifying the good news of God's grace. Kaya po ano pong sabi ni Apostol Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Mailigtas lang lamang sila. Yan po ang ibig sabihin ni Pablo na kung napakinggan po ninyo yung unang ating mensahe, na nung kanyang sinabi sa mga Kristiyano sa Korinto na tumulad kayo sa akin, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Gayahin ninyo ako, gaya ng paggaya ko kay Kristo. Kasi ang sabi po ni Apostol Pablo, sinisikap ko na sa lahat ng aking ginagawa ay matutulungan ko ang lahat. Yan po yung kanyang laman ng sulat dun sa mga Kristiyano sa Korinto na kanyang ipinaliliwanag ang kanya pong mga payo para po dun sa mga Kristiyano doon na nahuhumaling at nahuhulog sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng panunumbalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila na pagkatapos ipaliwanag na yung tungkol nga po sa mga Diyos-Diyosan, at sinabi niya na anuman ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng kahit anong makakatisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi Hudyo sa Iglesia ng Diyos. Tapos sundin ninyo ang aking ginagawa. So sinasabi ni Apostol Pablo na pamarisan ninyo ako kung ano yung nakita nyo sa akin na sinabi ko, isinakatuparan ko yung pananampalatayang itinuro ko sa inyo, gayahin nyo, sundin ninyo. Sapagkat wala siyang sinisikap, sabi niya, sinisikap ko na sa lahat ng aking ginagawa ay matulungan ko ang lahat. Hindi ang sarili kong kapakanan ang aking iniisip, kundi ang kapakanan ng iba upang maligtas. Kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, ganun po ang tumutulad kay Kristo Dahil si Kristo mismo, hindi rin niya inisip yung kanyang kapakanan. Kung natatandaan po ninyo, nung siya po'y nananalangin sa hardin ng Getsemani, di po ba?
ay sinabi niya sa kanyang panalangin, ang kalooban mo, Ama, ang masunod, huwag ang sa akin. At kaya nung nasunod ang kalooban ng Ama at huwag ang sa akin, bagamat halos ikamatay niya, no, nung siya po ay papunta sa Kalbaryo para ialay ang kanyang sarili, hindi po nasunod ang kalooban ni Kristo doon. Ang inisip niya ang kapakanan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Ang kapakanan natin na maliligtas. At yun din po ang ginawa ni Apostol Pablo, no? Ang sabi niya, walang halaga sa akin aking buhay. No? Parang katulad nung kay Kristo, wala na sa kanyang halaga ang kanyang buhay. Tinularan niya si Kristo. Magawa lang niya ang kanyang misyon matapos lamang ang gawaing tinanggap niya mula kay Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Tungkol sa pagpapatotoo, no, testifying, testifying, the task of testifying to the good news of God's grace. Kasi nga katulad nga po ni Kristo, 'di ba? Sinabi ni Kristo, naganap na. It is finished, no? Natupad na. Yun po ang misyon ng ating Panginoon. Ano po ang misyon ng ating Panginoon? Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. So kaya sabi niya, masunod ang kalooban mo, Ama. Thy will be done. No? Pero sabi niya, magagawa mo, Ama, ang lahat ng mga bagay. If it is possible, no, alisin mo sa akin na makalagpas ako, hindi ko danasin itong cup of suffering, yung saro ng pagtitiis, yung kamatayan nga. Pero masunod ang kalooban mo, hindi ang sa akin. Dahil ang kalooban nga po ng Diyos, Ama, ay ialay ni Kristo ang kanyang sarili para sa mga kasalanan natin. No, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, ginawa niya ito para maingligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. So, yun po ang ginawa ni Kristo para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Dahil ang mundong ito ay hindi po bumubuti. Lalo pong sumasama ng sumasama. At hindi ko na po kailangan ipaliwanag sa inyo. Manood lang kayo ng balita, makakarinig na kayo o mapapanood lang ninyo kung gaano kasama ang mundong ito. No? Sa larangan man ng ating gobyerno, ganun na lamang. Pero si Kristo, sabi nga po, sinabi niya, it is finished. No, naganap na, tetelestai. Naganap na niya ang kanyang tungkulin na iligtas tayong mga tao sa masamang mundong ito. Gaya ni Apostol Pablo na sabi niya, gaya ko, sundin ninyo ko sapagkat ako'y sumusunod lamang kay Kristo, gumagaya kay Kristo. No, kaya tularan ninyo ako. Gaya ni Pablo, tumulad si Apostol Pablo kay Kristo na walang alaga sa akin ang buhay. No, kahit na ako ay mapahamak pa, no, yan po ang nakalagay dito sa Gawa 21:13. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kababayan, no, kasi siya po ay pinipigilan ng mga kapatid na wag nang pumunta sa Jerusalem dahil nga ganun nga ang mangyayari sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin ng paglalakbay si Pablo sa Jerusalem. Tapos ay mula sa Tyre, pumunta sila sa Cesarea. Pagdating naman nila doon sa Cesarea, pumunta kami sa bahay ni sabi po ni pagkikwento ni Lucas, pumunta kami sa bahay ni Felipe na tagapangaral ng magandang balita. At doon kami nakituloy. Si Felipe ay isa sa mga 7 lalaking hinirang noon sa Jerusalem na tumulang sa mga apostol. Yun, mababasa po yun sa Gawa 6. 4 ang kanyang anak na dalaga, no, ni Felipe, na pawang mga propeta,
Tapos pagkaraan ng ilang araw, dumating ang propetang si Agabus mula sa Judea. Pinuntahan niya kami at kinuha ang sinturon ni Pablo at itinali sa kanyang mga paa at mga kamay. At sinabi niya, ayon sa banal na espiritu, ganito ang gagawin ng mga Hudyo sa Jerusalem sa may-ari ng sinturong ito at siya'y ibibigay, no, sa mga hindi Hudyo. So kita mo, itatali, igagapos, parang katulad ng paghahalimbawa ni Propeta Agabo. Nang marinig namin ito, sabi ni Lucas, kami at ang mga kapatid doon na humiling kay Pablo na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Pero sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Pinahihina lamang ninyo ang loob ko. Nakahanda akong magpagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem, no, para sa Panginoong Jesus. Kaya sabi dito, hindi talaga namin mapigilan si Pablo. Kaya sinabi na lang namin, matupad sana ang kalooban ng Panginoon. So, ganyan po, no? Nang sinabi po ni Apostol Pablo, ang napakagandang pananaw ni Apostol Pablo na talagang sasapitin niya yung pinaalala na ng una pa nung banal na espiritu. Bagamat siya ay pinipigilan ng mga kapatid, no, sapagkat maari niyang ikabilanggo ito, pero sabi niya, nakahanda akong magapos, mapagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem para sa Panginoong Jesus. At hindi talaga siya nagpapapigil, no, matupad nawa sana ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Yun ang kanilang panalangin. Kaya ating pong pasanin, mga kababayan, ang sentro ng buong mensahe at layunin ni Pablo, isa iyon sa dapat na katulad para sa lahat ng mga mangangaral o pastor at mga tagapaglingkod ni Hesukristo, no, sa ngayon na ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, the gospel of the grace of God. Yan po yung pinakasentro ng buong mensahe, yan ang pinakalayunin ni Pablo. No? Ang malinaw na binibigyan na diin ni Apostol Pablo ay ang tungkol sa biyaya. No? Ang hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos. The unlimited favor of God, di ba? Unmerited, di ba? Yung pong hindi ka karapat-dapat, no, pero ikaw ay kinahabagan ng Diyos, biniyayaan ng Diyos, na kung saan ang Diyos ay lubos na nagpapatawad sa mga hindi karapat-dapat na mga kasalanan at walang bayad o libreng ipinagkalob ng Diyos sa kanila ang ganap na katuwiran ni Hesukristo. No, di po ba, mga kababayan? At yan ang patotoo na lagi ni Apostol Pablo, yang tungkol sa biyaya niya, tungkol sa grace niya na ipinapangaral ni Apostol Pablo, na nagpapatotoo siya tungkol doon sa wonderful, no, sabi po, no, my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus, no, testifying the good news of God's grace, no. Yun nga po, no, yung ang ebanghelyo, no, ng biyaya ng Diyos, the good news o gospel of God's grace. At yan po ay si Pablo, nilakaran po niya yung yapak ng pananampalataya sa buong buhay niya, at bilang Kristiyano isinagawa niya, no, ang kanyang ministeryo hanggang wakas. Dahil nga po yung sa biyaya ng Panginoon. At natatandaan ninyo, si Apostol Pablo, sumulat siya kay Timoteo na kapwa niya lingkod ng Panginoon. Di ba? Sabi nga niya, ako ang kinahabagan ng Panginoon. Pakinggan po ninyo, no? Bakit po sinabi ni Apostol Pablo na siya ay tumanggap din ng biyaya ng Panginoon? Kasi sabi po niya, noong una nilapastangan ko siya, no? Nilapastangan ko siya noong una, bukod pa riyan, no? Ang sabi, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa kanya. So, talagang nilapastangan niya si Kristo. Bukod pa doon, inusig, nilait niya ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. At ito po yung biyaya ng Diyos. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos. Yun po yung malinaw na binibigyan ng diin ni Apostol Pablo.
yung tungkol sa biyaya, ang hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos, na kung saan ang Diyos ay lubos na nagpatawad sa mga hindi karapat-dapat na makasalanan at walang bayad o libreng ipinagkaloob pa ng Diyos sa kanila ang ganap na katwiran ni Kristo. Kinuha yung kasalanan. So di po ba mga kapatid, yung dineclare ng Panginoon na sila ay matuwid nung sila ay sumampalataya kay Kristo. Yun po yung katwiran ni Kristo. Tinuring na siya ng Diyos, tayong makasalanan nung sumampalataya kay Kristo. Tinuring na tayo ng Diyos na matuwid dahil sa ating pasampang-sampalataya. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, bagkus ginawa pa tayong mga anak ng Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ngunit kinawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. Kita po ninyo, lagi po niya sinasabi yan na ako'y kinawaan ng Panginoon. Kita po ninyo, sabi niya, ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesus sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. So kita po ninyo si Apostol Pablo, sinabi niya, ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Kaya po wala pong kasalanan na hindi po maaaring mapatawad. Wala pong kasalanan o walang makasalanan na hindi maililigtas ni Kristo, sapagkat si Kristo Jesus ay naparito sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Sabi nga, to seek and save the lost. Si Kristo po ay naparito, ang anak ng Diyos ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. At natagpuan nga po, sabi po si Apostol Pablo na dating Saulo, sabi po siya, ay kinaawaan ako ng Diyos. At kinawaan siya ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ni Apostol Pablo kung gaano siya katyaga sa makasalanan. At magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga kababayan, habang papalapit na ng papalapit yung kamatayan ni San Pablo, sinulat niya kay Timoteo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. At nang siya ay pumasok sa presensya ng kanyang Panginoon, kasunod ng kanyang masigasig na ministeryo at tapat na paglilingkod, tiyak na walang pag-aalinlangan na narinig ng apostol ang masarap sa pakiramdam ng mga salita at nakakaaliw na mga salita ng Panginoon. Magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Dapat maging layunin ng lahat ng mga lingkod ni Kristo na marinig ang mga salitang iyon mula sa kanilang Panginoon. Yan din po ang inaasahan marahil ng sino man, ng mga mangangaral, pastor o lingkod ni Kristo na sasabihin, well done, magaling, my faithful servant entered into the joy of my salvation. Sabi po, samahan mo ako sa aking kagalakan, tapat na mabuting lingkod, halika. Kaya nga po, para sa ating na may hangarin ng mas kaunti ay hindi karapat-dapat sa Panginoon na saganang tumawag sa atin at nagbigay ng lahat ng espiritual na kakailanganin natin upang marangal na paglingkuran si Jesus at laging luwaltiin ang kanyang pangalan. Hanggang dito na lang muli at tayo po ay magsisimula na muli sa susunod na pagtalakay po natin ng bagong aralin. Hanggang dito naman muli, naway pinagpala kayo ng Panginoon
tungkol po kay Pablo na tinawag, binago pang matapat na maglingkod kay Kristo Jesus.